Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Pakinggan po natin ang ating Vice President na nasa Japan po. At talagang nakikiisa po sa ating mga kababayan, sa mga Filipino community natin sa Japan. Siya po ay nasa Nagoya, Japan, mga katambay. At doon po siya talagang nakikiisa para po sa sinasabi pong pagbabago. At talagang dapat pong ayusin ang ating bansa, lalo-lalo po sa sistema po na ginawa nilang mahigit 3 taong pamumulitik at korupsyon. Dapat na pong palitan at ng ating bansa ay hindi na po tuluyan at maiyahon po sa basuran at sa kumunoy, mga kababayan, sapagkat dinala tayo sa mahigit 3 taong pamumulitika, korupsyon, at syempre po sa pagiging hudas ng bayan at pagtataksil, mga kababayan, lalong-lalo po sa ginawa nila sa ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, umpisa na po natin. Pakinggan po natin ang ating Vice President sa Nagoya, Japan. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Kaya tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makakarating dito sa harap ninyo. At hindi ako makakarating dito sa Nagoya kung hindi dahil sa inyong lahat. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din nating lahat. At sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga nabudol ni Marcos, nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan niyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinakanabudol sa lahat. Alam niyo kung sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Siya ang abogado, kaisa-isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Leni Robredo. Alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay bumaba na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat, wala na. Sabi pa nga ng asawa ko noon, Pasko ng 2012, December 2012, ang daming mga pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng July 31, wala na. 2 na lang ang regalo doon. 2 na lang. Ang isa galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa galing sa sobrang tagal na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi ng asawa ko, Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Sabi niya, December 2013, sabi niya, galing na lang kay Ninang, galing na lang Yellowfin. Nagtatawanan kami, ganun. Pag wala ka sa posisyon
at wala kang power. Nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako, nagtiis pa ako ng 2 taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagtiis pa ako ng 2 taon. Mamaya, ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after 2 years. Pero yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. Siya ang pinakaunang nalagas. Nung mga pagpapasalamat ko po, mula po sa pamilya namin, ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Biyernes po, ay tumawag siya sa akin, nitong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Nagpwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin. Ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. 1 linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na, nakalimut. Yan mga kababayan, umihina po yata internet at intay-intay lang po tayo mga kababayan. At napakaganda po nung pahayag po ng ating Vice President. Ang kauna-unahan pong nabudol at nalagas po sa administrasyon po ay si Attorney Vic, mga tambay. Yung sinasabi po ng ating Vice President, totoo po yun. Sinamahan po ni Attorney Vic ang BBM nung natalo po siya kay Lenny. Hindi po ba? Hindi po siya bumitiw. Kaya lang po, ang napakasakit pong pangyayari ay nung siya po'y bitawan na. Sa inyo. Hindi ako ang una. Ito, siya ang una. Ano po natin? Fast forward po natin. Ayan po. Ang Biyernes pa. 1 linggo na ang dumaan. Ang chismis ko, nagpatong-patong na. Nakalimut. Ayan, nagahang po mga kabayan. I-fast forward na nga po natin. Tingnan nga po na natin. Medyo naano po internet eh. Kung masyadong magandang dahil mag-picture taking pa tayo. Ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat natin lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa labaw na makagagahon sa tanan. Ang unang ko po. Sabi ko nga po, ma'am, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am.
Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague, nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil the quickest way to clear out poop. Nag-ano lang po tayo, may commercial lang po tayo mga kabayan. Ayan po, ituloy natin. Nandoon sa loob, Senator Robin Padilla. Ayan po, i-pass forward natin. Mga kabayan. Linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na. Ano ito? Basahin mo nga. Sabi talaga yan, at lalo na si President Duterte, di ba? Sinasabi niya kung ano yung nasa damdamin niya at nasa isip niya. Ang gusto niya umuwi ng Pilipinas. Pero naiintindihan niya yan, na kapag siya ay binigyan ng interim release, ay hindi siya makakauwi ng Pilipinas. Doon lang siya kung saan siya sinabi ng korte pumunta. Pangalawa, ang interim release hindi binibigay kapag ikaw ay posibleng mag-threaten ng mga complainants at witnesses. At nakita na natin sa ugali ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya pinidreten o naharas o kung ano man ang ginagawa sa mga witnesses. Nakita natin yun nung nag-complain noong 2012. Nagbukas ng investigation ang Commission on Human Rights led by Chairperson Leila de Lima. Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaluoy sa Ginoo. Kapipitikan ninyo, uy! Ayaw ako. Apoy kayo magkasakit. Wala, kadjut lang ha. Ipikpik ko niya gahapon, ma'am. Okay pa man ko gahapon. Diba? Asa itong gitag Tokyo? Oh. Okay pa ko gahapon, diba ma'am? Kanawa ko sipon karon. Pag nato na ko ganinang buntat, puno na ang sipon ako ang alone. Oh, may nangyari ba kay Nina? Wala. Diba? May dala-dala pa silang bungo, buto, kung ano-ano pa yun. Tinatawag pa lahat ng barangay captain ng Davao City. Tinanong lahat. Nag-imbestiga sila. May nangyari ba sa mga witnesses, sa mga complainant? Wala. 2017, nagreklamo si Senator Antonio Trillanes. May maulan na. Maulan dapat pipikon ninyo. Hilang-hilang niya yung mga witnesses niya. Maalala ninyo? Nagbukas sila ng Senate hearing. Pinaupo ang mga witnesses. Ano sinabi ni dating Pangulong Duterte? Sige, pabayaan niyo sila. Mag-imbestiga sila. Sige. Anong gusto nilang tanungin? Sige. Wala sa ugali niya o sa ginawa niya noon na makakapagsabi ang prosecution na gagawin niya yan ngayon. Hindi nga niya ginawa noon nung siya ay presidente. Ngayon pa ba? Mahirap na maglakad? Ang susunod ay posible ka pang mag-commit ng iba pang krimen o itutuloy mo ang mga krimen mo. Hindi natin nakita kasi sinasabi ng prosecution, mayor siya eh. Binoto siya ng mga tiga Davao City. So, posible siya ay
itutuloy niya ang kanyang mga ginawang krimen. Pero nakita natin na hindi din nag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi din siya mayor ng Davao City. Kasi sinasabi niya, ayaw ko na ang mayor ng isang syudad ay nandito sa malayo at nakakulong. Dahil hindi makatarungan yun para sa mga taga Davao City. So ano pa ba ang basihan ng ICC na hindi bigyan ng interim release? Wala na. Hindi yan tatakbo, hindi yan magtitreten ng witnesses, wala sa ugali na yan, at hindi yan mag-commit ng iba pa kunong mga krimen. Dahil wala yan sa kanyang disposisyon, behavior, attitude noon, lalo na ngayon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makita ang kanyang mga girlfriend. Nung isang beses, sinasabi ko sa inyo, tatlong bagay lang yan makakuha sa iyang dugo, makabuhi sa iyang dugo. Politika, chismis, tsaka love life. Nung isang beses, sabi ko sa kanya, isang beses na tumawag siya, sabi ko sa kanya, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga pangalan ng mga girlfriend mo. Panigurado lang na nalista ko lahat. So sinabi niya, ito... Sana organizer, sir. Kasi sabi nila, habaan mo ang picture taking mo, magagalit yan sila sa amin lahat kasi sinabi namin may picture. Yan po mga tambay, ang ating Vice President, mahaba pa po yan. Siya po ay patuloy po na nagbibigay po ng pahayag at syempre po pag-asa sa ating po mga kababayan sa Nagoya, Japan. At syempre po sa buong mundo na may Pilipino at sa ating pong buong bansa, sa ating mahal na bayan, Pilipinas, sa ating bansa. Ay talaga nagbibigay po siya ng pag-asa na huwag po tayo mawala ng pag-asa at huwag po tayong sumuko. Sanay po tayo sa hamon ng buhay at sa anuman klaseng problema ng ating bansa ay lagi po natin yan na paglalabanan. At nagiging matagumpay po tayo sa hamon ng buhay. Ito pa ba mga tambay? Ito pong iilan-ilan na mga naging salot ng lipunan, nagpakademonyo sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan, hindi pa natin ito mapagtsatsagaan at sinasabi po na sila naman po ay may katapusan at kailanman po ay hindi po sila magtatagal habang buhay sa kanila pong mga sinatawag na inaasam-asam na pangmatagalang kapangyarihan. Ang lahat po ay may katapusan at may hangganan. Katulad po ngayon mga kababayan, napakarami na po. Talagang naglalabasan po ang ating mga kababayan. Buong Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao ay may kaganapan po ng solidong pagpapahayag, protesta sa ginawa po ng mga politiko. Kauna-unahin na po ang meron pong responsibility sa nangyari po sa ating bansa, mga kababayan. Dahil ang accountability, ang pananagutan po ay magsisimula po yan sa Commander-in-Chief. Kaya po, kailangan na pong wakasan ang ginawa po nilang maanumalya at talagang 3 taong pahirap, korupsyon at pamumulitika. Sana po mga kabayan, yung lagi ko po inuulit, ang tagumpay po ay ang katarungan, ang kapayapaan, siyempre po ang magtagumpay ay ang kabutihan, hindi po ang kasamaan. Ang kasamaan po ay sana po ay magwakas na at ang kabutihan po at maayos na po at maiayos na po ang ating bansa at mailagay naman po lalo-lalo po sa sinimulan ni dating Pangulong Duterte. Napakaganda na po nung direksyon ng ginawa na pagbabago ni dating Pangulong Duterte. At yan din naman po ang gagawin ni Vice President Sara Duterte. Kasi yan din po ang pinangako Pinangako po ni BBM yan na lahat ng inumpisahan ni dating Pangulong Duterte ay kanyang itutuloy para po ang ating bansa ay tuloy-tuloy na pong makaahon at mabago ang sistema ng ating bansa, lalo-lalo po sa korupsyon at sa mga makakaliwang grupo.
At siyempre po, lalo-lalo po sa mga oligarkiya na naghahari sa ating bansa, na talagang pati ang ating buwis, ang buwis nila ay talagang dinadaya pa nila umano, ay nawakasan po yan. Hindi po ba? Lahat po halos. At nagkaroon po ng takot ang mga kriminal sa ating bansa, lalo-lalo po mga addictus. Hindi po ba? Ang komunista ay talagang nagkaroon po tayo ng kapayapaan ng 6 na taon. Kaya lang po, lahat po ng ipinangako po ni BBM ay napako lang po. Napako. Dahil po sa sinasabi po ng Vice President na pagiging gahaman, sakim, greedy sa kapangyarihan, at may bonus pa raw po itong pera at pulburon, mga kababayan. Yan po mga kababayan, na-update po natin, at maraming salamat po sa ating Vice President na nasa Japan po, at napakaganda po ng kanya pong pahayag, at pati po ang ginawa po ng ICC ay narinig po natin na talagang yung panggigipit. Wala na pong karapatan ng ICC na hindi bigyan ng interim release, pero hanggang ngayon hindi po siya binibigyan ng interim release dahil wala na pong kakayahan ang ating dating Pangulong Duterte na sa sinasabi nila na ito'y gumawa pa ng sinasabing krimen o iharas ang sinasabi nila umano na gawa-gawang mga testigo. At syempre, hindi niya na po inaccept ang pagiging mayor dahil wala naman po siya sa Pilipinas. Hindi na po siya nanumpa bilang alkalde ng Davao City. At napakarami pa pong iba yan, mga kababayan. At syempre, yung napakaganda po na sinabi niya, na alam naman po natin na tayo po ay nabudol lahat. Nabudol po tayo lahat. Pero hindi lang po siya ang kauna-unahang nabudol ni BBM. Ang kauna-unahang nabudol niya ay si Atty. Vic. Si Atty. Vic po ang kauna-unahang nabudol ni BBM, mga kababayan. Yan po mga kababayan, at marami pa pong iba, at sana po, yung ulit-ulitin ko, magtagumpay po sana ang kabutihan sa ating bansa. Maghari po sana ang kabutihan, hindi po ang kasamaan ng mga ganid, greedy sa kapangyarihan at swapang sa pera ng bayan, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo at magdasal, at ipagdasal po natin ang ating pong bansa na muli pong makabangon at makamtam na po natin ang kapayapaan ng ating bansa, at tuloy-tuloy na po sana ang pagbabago, mga kababayan. At ingatan po sana ang pamilya Duterte, siyempre po, lalo-lalo po sa kanilang paglalakbay, ay maingatan po sila. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo, at tingnan po natin ang kaganapan sa mga susunod pong oras o araw na mangyayari po sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.